Mahela, Vico, halika kayo dito. Maano po? Kamusta na po kayo? Nag-aalala na po kami sa inyo. Makiusap, magpagaling na po kayo. Huwag niyo po kami iiwan, ma. Mga anak, aaminin ko na sa inyo. Nahihirapan na ako. Mukhang hindi ko nakakayanin pa hanggang bukas. Pasensya na kayo kung hindi na ako makakaabot ng Pasko. Ma, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Anong mangyari sa akin ngayon? Gusto kong maging handa kayong magkakapatid. Mamatay man ako ngayon. Magiging kampante ako kasi alam nyo ang mga gagawin nyo kapag wala na ako. Mahila anak, ikaw ang panganay. Kaya ikaw ang inaasahan kong mag-aalaga at gagabay sa kapatid mo, ha? Huwag mong pababayaan si Vico. Iingatan at mamahalin mo siya tulad ng ginagawa at binibigay ko sa inyo. Opo, Ma. At ikaw, Vico, huwag mong bibigyan ng sama ng loob ang ate Myla mo, ha? Magpapakabait ka. Sumunod ka sa kanya. Mahalin mo at irespeto ang kapatid mo. Opo, ma. Masusunod po. Mga anak, magpakatatag kayo, ha? Magtulungan din kayong dalawa. Huwag niyong iiwan ang isa't isa. Maging matapang kayo sa pagharap sa mga pagsubok na kahaharapin niyo. Huwag kayong susuko. Huwag niyong kakalimutang magdasal palagi sa Panginoon. Makiusap! Huwag mo po kami iiwan! Mawala man ang katawang lupa ko pero tandaan niyo ito. Hindi ko kayo iiwan. Babantayan ko kayo hanggang sa umayos na ang mga buhay ninyo. Pangako, mga anak. Mama, mahal na mahal po namin kayo. Mahal na mahal ka namin, ma. Maraming salamat. At minahal niyo ako. Nagpapasalamat ako at kayo ang naging anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Ma, ano pong nangyayari? Gumising po kayo, ma. Doktor, bilisan mo, Vico! Huwag mo kami iwanan. Gumising kayo, Ma! Please, huwag niyo kami iwan! Myla! Vico! Gumising na kayong dalawa! Anong oras na po, Tita Adjang? Oras na para gumising. Hala! Bumangon na kayong dalawa. Marami pa kayong gagawin dito sa bahay. Opo, babangon na po ako. Hoy, Myla! Gumising ka na! Tandaan mo, hindi ka prinsesa dito, kaya bumangon ka na. Bilis! Opo, gigising na po ako. Ikaw, Vico, yung mga labada naghihintay na sa'yo. At ikaw, Myla, mamalengke ka na. Ay, pero 5:30 pa lang po ng umaga. Bukas na ang palengke natin ng ganitong oras para mabili mo yung mga pinakasariwang gulay at karne. Nilista ko na yung mga bibilihin mo. Hindi ako makakalabas ngayon kasi aasikasuhin ko si Morty. Ngayon ang araw ng field trip nila. O ano pang hinihintay nyo? Magsikilos na kayong dalawa. Huwag kukupad-kupad! Kumain ka na, Deo. Nakahanda ng mainit na kape at almusal mo. Tawagin mo na rin ang anak mo para makakain na siya. Marty! Bumaba ka na dito, nakahanda ng almusal! Anong pagkain? Pinakanaw din kita ng chocolate milk drink para magkaroon ka ng energy at hindi ka maging matamlay sa field trip mo. Nais mo na ba ang mga gamit na dadalhin mo? Opo pa. Ready na po ako. Kahapon pa lang, excited na yang si Morty sa field trip nila. Mag-iingat ka anak ha. Opo pa. Luto ng lahat ng almusal natin. Kumain na tayo. Yung dalawa mong pamangkin, hindi mo ba sila pakakainin? Mamaya na sila kumain. Pinaglalaba ko muna si Vico. Si Myla naman na malengke. Naiinis na nga ako kasi hindi pa bumabalik. Kanina pa yun umalis. Ma, tama po yan. Huwag niyo po silang pasabayin kumain sa atin. Ayoko sila kasabay sa mesa. Ano palang kakainin ng dalawa? Kainin na lang nila yung mga tirang pagkain natin kagabi. Nasa ref. Initin na lang nila. Tama yan.
para hindi magastos. Eh kung pwede lang wag na silang kumain para malaki ang matitipid natin. Bakit kasi hindi mo nalang paalisin yung dalawang yun? Kung papaalisin ko sila, saan naman titira sina Myla at Vico? Wala naman kaming malalapit na kamag-anak. Eh di bahala na sila sa buhay nila. Bakit niyo po poproblemahin yun? Maganda yung umalis na po sila para tayo na lang dito sa bahay. Kung paaalisin ko sila, sinong uutusan kong maglaba, mamalengke, maglinis ng bahay? Ikaw, Morty? Eh ang tamad-tamad mo. Imbis na kumuha pa tayo ng katulong, eh sila na lang ang katulungin natin. Tita Ajang, nandito na po ako! Morty, ikaw ang malapit sa pinto. Buksan mo na yon. Tinatamad po ako, ma. Hindi kita bibigyan ng allowance. Ito na po, bubuksan na po. Ito na po yung mga pinabibili nyo. Ang dami at ang bibigat po ng mga dala ko, kaya po ko hinihingal. Nagre-reklamo ka? Dapat lang yan sa'yo para naman may silbi ang pagtira mo dito. Ay, hindi naman po ako nagre-reklamo. Teka, kumpleto ba tong mga pinabili ko sa'yo? Opo. O bakit itong binili mong mantika? Ang sabi ko, vegetable oil, hindi coconut oil. Pareho lang naman pong mantika yan. Hindi! Mas gusto ko ang vegetable oil sa pagluluto. Isauli mo to dun sa tindahang pinagbilhan mo. Ha? Ano po? Isa-isayin mo pa ang mga pinamili ng batang yan. Mga mali-mali pa yan, Adyang. Ang sabi ko, bumili ka ng 6 na tokwa. Pero bakit 4 lang to? Kulang to. Tapos ang sabi ko, yung nasa sachet lang na oyster sauce ang bilhin mo. Pero isang bote ang binili mo. Tapos hindi ka nakabili ng sabong panligo, shampoo at bareta. Ibalik mo lahat ng to. Sige po. Pahingi na lang po ng pamasahe papunta sa palengke. Hindi ako magbibigay sa'yo ng pamasahe. Lakarin mo mula dito hanggang sa palengke. Ganon din sa pag-uwi mo. Pero ang layo po ng palengke sa bahay natin. Wala akong pakialam. Lakarin mo, total kasalanan mo naman. Mali-mali tong mga binili mo. May binigay naman akong listahan sa'yo. Ganang pabagal-bagal. Kumilos ka na. Pagpahingahin niyo naman po ako kahit ilang minuto lang. Hindi! Kumilos ka na! Bago pa kita mahambalos ng yantok. Labas! Isaoli mo yung lahat ng maling nabili mo. Bilis! Opo, tita. Hoy, Vika! Bilisan mo maglaba dyan. Marami ka pang gagawin dito pagkatapos mo dyan. Opo, Tita Ajang! Ay, naku, kailan kaya ako makakapagpahinga? Grabe mangutos si Tita. Kontratuhin niya kami. Para kami makaalipin. Nasaan na po kayo? Namimiss na po sa amin kayo. Vico, anak. Tita? Bakit po? Tinatawag niyo po ba ako? Hindi sumasagot si Tita Ajang. Ay, makapaglaban na nga. Tita Ajang? Kayo po ba yan? Vico, anak. May nakatalikod na babae nakatayo sa bandang puno ng bayabas. Malabo lang ang mata ko kaya hindi ko masiguro kung sino. Si Tita kaya yun? Malapitan na. Tita Ajang! Kayo po ba yan? Vico. Ma? Hoy, Vico! Anong pinagsasabi mo dyan, ha? Ma? Ikaw pala, Morty. Nawala na si Mama. Sino ba yung tinitignan mo dyan? Si Mama. Parang nakita ko siya ngayon lang. Nakatayo dito sa tabi ng puno ng bayabas. Baliw! Hindi na makakabalik pa si Tita Adela. Bakit? Patay na siya eh. Hindi nagbabalik ang patay. Pero nakita ko talaga si Mama. Hindi ako pwede magkamali. Laban mo lang itong mga damit ko. Sige, Kuya Morty. Lapag mo na lang dyan sa tabi. Saka pwede ba? Ayusin mo naman ang paglalaba mo. Yung uniform ko sa eskwelahan, naninilaw ang kwelyo. Yan na nga lang ang pakinabang mo, kaya ayusin mo trabaho mo. Kuya, ikaw na lang kaya maglaban ng uniforme mo. Ano sabi mo? Lumalaban ka na naman sa akin, ha? Aray ko, Kuya Morty. Bakit mo naman ako pinatukan? Alam mo, matagal na ako napupuno sa'yo. Unggoy ka eh. Aray! Anong paog mo ilayo ng buhok ko? Ang sakit eh. Dapat talaga sa'yo, nilulubluban mo ka sa labada. Ano?
pag-asar mo sa akin, dapat sa'yo sinusuntok at tinatadyakan! Aray ko, Kuya Marty. Tama na po. Bitiwan mo anak ko! Aray! Sino sumumpal sa akin? Naramdaman ko may sumumpal sa akin eh! Wala sumasampal sa'yo, Marty. Anong kaguluhan yan? Ito si Vico. Pinalalaban ko yung damit ko sa kanya. Kung ano-anong pinagsasabi sa akin. Sinasagot pa ako. Parang ayaw niya pang laban yung mga damit ko. Akin na nga yung mga damit mo, Morty. Ito po, ma. Labhan mo yung mga damit ni Morty. Kasi kapag hindi mo ginawa yan, hindi lang kita hahatawin ng sinturon. Hindi ka rin kakain buong araw. Tapos, ma, sinampal pa niya ako, ma. Ang sakit po ng pagkakasampal niya sa akin. Hindi kita sinasampal. Wala sumasampal sa'yo. Ayop kang bata ka! Isa pang beses na saktan mo ang anak ko. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Ano ba hinihintay mo? Labhan mo na yan! Vico, nandirito ka lang pala. Ngayon lang ako nakarating kasi naglakad ako ng ilang kilometro mula dito sa bahay papuntang palengke. At ganun din pabalik. Ang sakit ng paa at binti ko. Ate Mayla. Vico, ano nangyari sa'yo? Bakit may mga sugat yung labi mo? Tsaka bakit may mga pasaka sa mukha, braso at hita mo? Sino gumawa niyan? Si Morty, ate. Bakit hindi ka lumaban at pinagtanggol mo ang sarili mo? Sa tingin mo, hayaan ako ni Tita Ajang na lumaban. Hindi pinagtutulungan lang nila ako lalo. Teka, ano bang ginawa mo at nagalit sa'yo si Morty? Nagpapalaba po siya ng mga damit niya. Kaso naiinis ako kasi kontratuhin niya ako parang alipin. Papalag-palag sana ako. Kaso naunahan na ako ni Morty. At pinagbubugbog niya na ako. At pinagtatatadyakan niya na ako. Vico, pasensya ka na kung hindi kita na ipagtanggol, ha? Hindi mo rin naman ako maipagtatanggol sa kanila. Takot ka rin naman kay Tita Ajang eh. Pero kung sasaktan ka nila sa harapan ko ng walang dahilan, mapipilitan akong labanan sila. Ate Myla, umalis na kaya tayo dito. Kung aalis tayo, wala tayong matitirhang iba. Hindi ano ang pipiliin. Mas gugustuhin ko na nga lang tumira sa kali. Pagod na ako sa pag-aapit nila sa atin. Vico, konting tiis na lang, makakahanap din tayo ng paraan para makaalis dito sa impyernong bahay na to. Kala siguro ni Vico tapos na ako sa kanya. Pues nagkakamali siya. Pinalagpas ko lang ang field trip nung isang araw. Ngayon, oras naman para maghiganti ulit. Teka, nasan ba yung bag ni Mama? Alam ko nandun yung wallet niyang naglalaman ng pera eh. Ayun, nasa ibabaw ng cabinet. Jackpot! Kukunin ko tong wallet at ilalagay ko sa gamit ni Vico. Siguradong hindi mapapatawad ni Mama si Vico at walang magtatanggol sa kanya kasi nasa palengke si Myla. Pagkakataon ko na to para maagandi sa mga hampas lupang yun. Dapat lang sa'yo nilalatig o dahil magnanakaw ka! Hindi naman po ako ilang ako ng pera ninyo eh. Maniwala po kayo sa akin. Eh bakit nasa loob ng gamit mo? Gagawin mo pa akong tanga! Sige ma! Latiguin mo ba yan? Kung pwede lang, baldaduhin niyo na. Kailangan magtanda yan para hindi niya na ulitin. Tita! Kailangan kong masiguro na hindi ka na uulit. Aha! Alam ko na! Halika dito! Huwag niyo po ako kalinggarin! Nasasaktan po ako! Nakikita mo itong kulungan ng aso? Ikukulong kita dyan! Pasok sa loob! Sinabi nang pumasok ka sa loob! Tita, tama na po! Sakit na, tama na! Diyan ka hanggang bukas ng umaga.
Sisiguruhin ko sa inyo magsasama kayo dyan sa kulungan ng aso! Ano yun? Sino yung nasa kusina? May nagbabasag po ng mga plato natin, ma. Ang tatay mo, nasa na? Umalis na po kanina. Halika, Morty, samahan mo ako sa loob! Ma, natatakot po ako. Bakit? Tayo lang po tao dito eh. Walang tao sa kusina, ma. May multo po dito sa bahay. Walang multo dito sa bahay natin! Halika, pumasok na tayo sa loob! Anong nangyayari dito? Bakit nagkalat ang mga basag na plato at baso natin? Ma, tinignan ko po yung mga kwarto, walang tao. Pati sa labas, wala pa po. Si Myla, baka siya ang gumawa nito! Ma, hindi pa po nakakabalik si Myla. Ang papa mo! Mas lalo pong wala si Papa. Mamaya pa po uwi nun eh. Eh kung ganon, sino ang gumawa nito? Adyang! Anong nangyayari? Bakit tumayanig ang mga gamit natin? Sino nagsasara bukas ng mga pinto? Yung mga gripo sa lababo at CR. Bumubukas din po, ma. May multo po dito sa bahay. Walang multo! Walang multo! Adyang! Ma, may babae nakatayo sa labas ng screen ng pinto sa kusina. Sabi ko sa inyo may multo eh. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin at sa pamilya ko? Magbabayad ka dyan! Magbabayad ka! May multo ka! Marty, tara na! Lumabas na tayo! Multo! Vico! Bakit ka nandiyan sa kulungan ng aso? Tita Adyang! Tito Deo! Tita Adyang! Tito Deo! Wala po sila sa loob. Nasaan sila? Pumunta sila ng simbahan. Kanina kasi naririnig ko po nagsisigawan sina Tita Jack at Morty. May multo daw po na nagpakita sa kanila. Multo? Buti naman at dumating ka na, Myla. Uutusan ulit kita mamaya na bumili ng pagkain. May darating na pari dito. Bebendisyonan ng bahay natin. Tita Adyang, Tito Deo, bakit nandito sa kulungan ng aso ang kapatid ko? Bakit hindi mo itanong dyan sa magaling mong kapatid? Wala naman po ako ninanakaw na pera sa inyo eh. Eh bakit nasa yung wallet ko? Nakita ko sa bag mo! Ayan sabi ni Morty. Nahuli ka niya sa akto. Tapos ngayon nagsisinungaling ka pa. Wala naman po talaga ako ninanakaw sa inyo eh. Hindi ko nga po alam kung paano po napunta sa gamit kay wallet ninyo. Ano yun? Maglalakad mag-isa yung wallet papunta sa bag mo? Pwede ba, Vico? Tama na yung kasinungalingan mo. Baka naman po may naglagay ng wallet sa gamit ng kapatid ko para mapagbintangan siya. At sino naman sa tingin mong gagawa nun? Kaming mag-asawa? Baka naman si Morty. Pagbibintangan mo pang anak namin? Manahimik ka, Myla, ha? Ano man ang kasalanan sa inyo ni Vico, wala pa rin po kayong karapatan na ikulong siya dito sa kulungan ng mga aso at tratuhing parang hayop. May karapatan kaming gawin sa kanya yan. Magnanakaw yung kapatid mo. Pagkatapos namin kayong palumunin at kupkupin, ganito lang ang gagawin niyo sa amin? Palabasin niyo po ang kapatid ko sa kulungan. Eh kung ayaw namin, may ibang gagawa ka? Alam mo, pikang-pika na ako sa'yo eh. Sumasagot ka na rin sa amin. Baka naman gusto mong ilagay ka rin namin sa kulungan para magsama kayo ng magnanakaw mong kapatid. Kilala ko po si Vico, hindi siya magnanakaw. Eh kung sumama ka na lang kaya sa kapatid mo? Aray ko po, Tito Deo! Huwag niyo hilahin ang buhok ko, ang sakit po! Dapat sa inyong magkapatid, tinuturuan ng leksyon! Tita Adyang, huwag niyo rin ako sa bunutan! Ang sakit! Aray! Dapat talaga sa'yo. Kinukulong din sa kulungan ng hayop. Hindi ako papasok dyan! Malaki ang kulungan yan. Kasya 2 tao. Masok ka sa loob! Ayoko po! Ayoko po! Ayaw mong sumunod? Pues matitikman mo ang galit namin! Ah! Tama na po! Huwag niyo na po ako pagsasampalhin! Ah! Pumasok ka sa loob ng kulungan! Pasok! Opo, papasok na po! Eh, papasok ka din pala eh. Pinahirapan mo pa ang sarili mo. Ang sasama ninyo! Ano sabi mo? Tito Deo! Isara at ikandado mong mabuti yan, Deo, para hindi makalabas yan! Tita Jack, maawa na po kayo sa amin. Pakiusap naman po. Hindi kami maaawa sa inyo! Bakit po ba ganito ang trato niyo sa amin? Parang hindi niyo kami kamag-anak. Bakit ganyan ang trato ko sa inyong dalawa? Dahil ang nanay niyo ang kinamumuhian ko sa lahat. Nagmana kayong dalawa sa kanya. Mga perwisyo at sakit ng ulo! Pero wala naman po kami ginagawa sa inyo. Teka, ano po bang
kasalanan ni Mama sa inyo? Black sheep siya sa pamilya namin. Dahil sa katigasan ng ulo niya, namatay tuloy sa aksidente ang pareho naming mga magulang. Naulila kami ng di oras. At alam mo kung anong ikinaiinis ko sa kanya? Hindi man lang siya nakonsensya. Wala siyang pagmamahal sa mga magulang namin. Buti nga namatay ang si Adele. Pinagpipistahan na siya ngayon ng mga demonyo sa impyerno ngayon. Kung malaki man ang kasalanan ng mama namin sa inyo, hindi pa rin sapat na dahilan yon para pahirapan nyo kami at ituring na parang mga hayop. Dapat lang sa inyong tratuhing mga hayop. Ngayon, kung ayaw nyong tratuhing parang mga hayop, umayos kayong dalawa! Sana matapos na tong paghihirap namin. Diyos ko, parang awa nyo na. Tulungan nyo na kami. Myla, Vico, may tumawag sa pangalan ko. Wala naman po ako naririnig ah. Meron. Dinig na dinig ko. Ay, Ate Myla, may nakatayong babae dun sa tabi ng puno ng bayabas. Nakikita mo ba yun? Oo, pero hindi ko maaninag ang mukha. Malabo ang mata ko eh. Ate, si Mama yan. Ha? Paano mo naman nasabi? Nagpakita na siya sa akin dati. Yung nangyari kanina na nagliliparan yung mga plato at kaldero. Alam ko si Mama ang may gawa nun. Nagagalit na si Mama sa ginagawang pagmamaltrato sa atin ni Tita Jang. Ate, nagugutom na po ako. Ako rin, Vico. Kumakalam na ang sikmura ako. Ang sakit na rin po ng leeg, mga kamay at mga binti ko. Ate, ayoko na po ng ganito. Malis na tayo. Kung aalis tayo dito, titira talaga tayo sa kalsada. Wala tayong ibang matitirhan. Ay, kung sa bagay, kung nabubuhay pa si Mama, ganito rin ang mararanasan natin. Hindi rin tayo mahal noon. Sarili lang niyang mahalaga sa kanya. Bakit gano'n, ate? Malas ba tayo sa ina at saka mag-anak? Pinanganak na lang ba tayo malas? Ate, palapit na sa atin si Tito Deo. Kayong dalawa, ilalabas ko na kayo ng kulungan. Tito Deo, nagugutom na po kami. Nagtira kami ng pagkain sa inyong dalawa. Pero bago kayo kumain, may sasabihin muna ang tiyahin nyo sa inyo. Ikaw, Myla, magkakaroon ka na rin ng pakinabang sa amin. Ano po ba yun? Ipapasok ka namin bilang katulong sa bahay ng isang bilyonarya. Pero hindi mo sosolohin ang sweldo mo dahil obligado kang ibigay sa akin ang kalahati. Simple lang naman ang gagawin mo. Kung ano yung ginagawa at inuutos namin sa inyo, yun din ang gagawin mo sa bahay na magiging amo mo. Sa ayaw o sa gusto mo, magtatrabaho ka na doon. Kaya ihanda mo ng sarili mo dahil bukas na bukas, dadalhin kita sa mansyon ng magiging amo mo. Ma'am Iluminada, nandito na po sila Aling Adyang kasamang kanyang pamangkin. patuloyin mo sila. Magandang umaga po, Doña Iluminada. Adyang, halika tuloy kayo ng kasama mo. Maupo na rin kayo. Salamat po. Siya ba yung sinasabi sa akin ni Chingay na gustong mamasukan bilang kasambahay sa akin? Opo, siya nga po. Magandang araw po. Ako po si Myla. Dala niyo ba yung mga requirements na hinihingi ko? Opo, ito po yung brown envelope. Naglalaman po yan ng barangay clearance, birth certificate, at ilang photocopy ng mga ID niya. Kaso wala pa siyang SSS. Okay lang. Kahit ako nang bahala maglakad nun para sa kanya. Myla, ilang taong ka na? 16 po. Bata ka pa pala. Ay naku, pero magaling po yan sa mga gawaing bahay. Masipag po yan at magalang. Mapagkakatiwalaan niyo rin po siya. Kapag nag-hire ako ng kasambahay, ang una ko talagang hinahanap ay kung mapagkakatiwalaan ko ito. Usually, tinitignan ko lang siya sa mukha at alam ko na kung trustworthy ba o hindi. Well, tingin ko naman sa'yo, Myla. Mapagkakatiwalaan kita. Mukha ka kasing mabait. Ay, salamat po, Ma'am Iluminada. Sige, hired ka na. Pwede ka na magsimula bukas. Ate Myla, iiwan mo na ba ako?
Huwag kang mag-alala. Tuwing linggo naman day off ko. Uuwi ako dito sa bahay para bisitahin ka. At saka sa unang sahod ko, ibibili kita ng cellphone para kahit nasa bahay ako ng amo ko, may komunikasyon pa rin tayong dalawa. Magkano ba ang sasahurin mo sa bagong trabaho mo? Alam mo, malaki ang sahod na in-offer sa akin. Nasa 10,000 kada buwan. Sabi ni Tita Adyang, malaki na yon kumpara sa ibang kasambahay na 6,000 to 7,000 pesos lang ang sahod kada buwan. Oh, talaga? Malaki po pala. Kaso magkano naman po ang ibibigay mo kay Tita Adyang? Nagkasundo kami na ibibigay ko sa kanyang kalahati ng sweldo ko. Mabuti na rin yun, hindi niya kukuhanin ng lahat. Magkakasya ba yun sa'yo, ate? Oo naman, maiipon ko yun kasi libre naman ako sa pagkain dun sa mansyon. Ay, naku. Buti ka pa, ate. Magkakatrabaho ka na. Ako matagal pa kasi 12 anyos pa lang ako. Pero kung pwede nga lang magtrabaho ako ng ganitong edad, magtatrabaho na ako. Para makaalis na ako rito sa bahay ni tita. Ate, natatakot po ako. Ako lang po kasi maiiwan dito. Sigurado aalipinin nila ako dito. Basta tandaan mo, Vico, habang wala ko, sundin mo lang ang pinag-uutos nila sa'yo para hindi ka nila pag-initan. Kaunting tiis na lang, Vico. Makakaahon din tayo sa kahirapan. Since ito ang unang araw mo sa trabaho, ibe-brief muna kita sa magiging trabaho sa akin. Simple lang. Tutulong ka lamang sa mga kapwa mo helpers na linisin itong buong mansyon. May allergic rhinitis ako so ayoko nang maalikabok sa bahay. Gusto ko palaging maayos ang mga gamit lalo na sa kwarto ko at saka sa sala. Tapos pwede ka ring ma-assign sa paglalaba, pagluluto kung hindi available ang mga kasama mo. Ang day off mo tuwing linggo at ang starting salary mo sa akin is 10,000 pesos. Opo. Huwag kang mag-alala. Mabait akong amo. Basta ayaw ko lang ng tamad at abusado. Pinagpapahinga ko naman ng mga helpers ko at minsan binibigyan ko pa sila ng pera para magliwaliw sa mall. Hindi toxic ang magtrabaho sa akin. Ay, salamat po, ma'am. Sa totoo lang, ang gaan ng loob ko sa'yo. Basta Myla ha, huwag mo lang sisirain ang tiwalang binibigay ko sa'yo. Maging masipag ka lang. Wala kang magiging problema sa akin. Makakaasa po kayo na pagbubutihan ko po ang trabaho ko. Ayan, malinis na. Wala nang mga alikabok. Myla. Ate Gringa? Ma'am Iluminada? Sino kaya yung tumatawag sa akin? Parang pamilyar yung boses. Myla. May nakatayong babaeng nakaputi sa pinto. Ma'am Iluminada? Teka, parang si... Myla, anak ko. Mama? Ma? Kayo po ba yan? Ma? Ang tagal ko pong hinintay na magpakita kayo ulit sa akin. Myla! Ate Gringa, ikaw pala? Sino yung kinakausap mo dyan? Nawala na si Mama. Para ka nakakita ng multo dyan ah. Hay naku, magpahinga ka naman. Kanina ka pa gawa ng gawa dito sa kusina. Yung mga kasamahan natin nasa maid's quarters na nagpapahinga. Tulog na rin yata si Doña Iluminada sa kwarto niya. Tatapusin ko lang po ito, Ate Gringa. Tapos magpapahinga na po ako. Nasanay lang po kasi ako sa bahay namin eh. Ayaw ako makita ng tiyahin ko na wala akong ginagawa kasi kung hindi, sasaktan niya ako. Grabe naman yan. Buti na lang hindi ganyan ang amo natin. Talaga? Mabait ba ang amo natin? Oo, hindi yan nagagalit o nagtataas ng boses. Pero syempre, huwag aabusuhin. Ang swerte ni Ma'am Iluminada kasi nabili niya ang lahat ng ito. Sa bilyon-bilyon niyang pera, kaya niyang bilhin lahat ng gusto niya. Yun ang akala mo. Bakit? May sakit si Doña Iluminada. Ayon sa usap-usapan ng mga kasama natin may stage 1 cancer daw ang amo natin. Ha? Nakakalungkot naman. Sana gumaling siya. Kagaling pa yan. Nasa unang stage pa lang Mukhang maaagapan pa naman. Pero bukod sa sakit niya, malungkot din ang buhay ni Doña Iluminada kasi mag-isa lang siya. Wala siyang anak. Kaya kapag nawala siya, sino magmamana ng mga kayamanan niya? Wala ba siyang mga malalapit na kamag-anak? Matagal na akong nagtatrabaho sa kanya at ang alam ko wala. Ganun ba?
May narinig naman ako sa usapan nila kanina ni Attorney De La Rosa na parang gustong mag-ampo ni Doña Iluminada at yun ang gagawin niyang tagapagmana. Biruin mo, ang swerte nung aampunin niya. Kung sino naman ang aampunin ni Doña Iluminada, sana mabait, para naman hindi tayo kawawa. Tama ka. Sana yung tamang tao ang mapili ng amo natin na maging tagapagmana para may trabaho pa rin tayo. Masama na naman ang pakiramdam ko. Pabagsak ng pabagsak ang estado ng kalusugan ko. Sumasakit din ang mga tuhod ko. Hindi na naman ako makakapasok nito sa opisina. Ma'am Iluminada, si Myla po ito. Sige, pumasok ka. Bukas yung pinto. Nasabi po sa akin ni Ate Gringa kagabi na palagi raw po kayo nagpapatimpla ng gatas tuwing 6:00 ng umaga. Kaya pinagtimpla ko na po kayo. Yung mga kasama ko po kasi sobrang busy sa mga ginagawa nila. Salamat, Myla. Siya nga po pala, kanina po pala nung lumabas kayo ng kwarto ninyo, napansin ko po na parang hindi po kayo mabuti. Nilalagdat po ba kayo? Oo. Kanina pang 4:00 ng umaga nung nagising ako. Kaya po nagdala na rin po ko ng paracetamol para mainom nyo at bumaba yung lagnat ninyo. Nako, yan nga ang kailangan ko ngayon. Kaya ako bumaba kanina kasi naghahanap ako ng paracetamol sa first aid kit na nasa sala. Wala akong nakita eh. Saan mo nakuha to? Doon po yan sa first aid kit na nakasabit sa Meads Quarter. Mukha pong mas kailangan nyo yan ngayon kaya kumuha ako ng 3 para hanggang mamayang hapon na po may maiinom kayo. Maraming salamat talaga sa iyo, Myla. Meron ka talagang pagkukusa. Ma'am, palagi po kayong mag-iingat at magpapalakas. Kaya nga po palagi po namin kayong isinasama sa mga dasal namin na sana bumuti na ang lagay ninyo. Sa totoo lang, sa lahat ng empleyado ko, ikaw pa lang ang nagpapakita ng concern sa akin. Naku, hindi lang po ako. Lahat po kami dito sa bahay nag-aalala po kami sa kalusugan nyo. Kaya po ginagawa po namin ang maayos sa mga trabaho namin para maging malinis at maayos ang mansyon. Makakatulong pong malinis at maayos na bahay sa mabilisang paggaling ninyo. Alam mo, Myla, maswerte ako dahil nakilala kita at naging empleyado ko. Ipagpatuloy mo lang yan. Sa totoo lang, nakikita kong aasenso ka balang araw. Magandang kinabukasan ang naghihintay sa'yo. Sana nga po, ma'am. Magdilang anghel po sana kayo. Siya nga pala, hindi ba yung kapatid mo nakatira pa rin sa tiyahin mo? Opo, bakit po, ma'am? Kunin mo na ang kapatid mo at dito na kayo tumira sa mansyon. Ha? Talaga po? Naikwento kasi sa akin ni Gringa na naikwento mo sa kanya na pinagmamalupitan kayo ng tiyahin mo. Nag-worry ako. Dalhin mo na siya dito para masiguro mo ang kaligtasan niya. Sige po, ma'am. Dadalhin ko po dito ang kapatid ko. Wow, Ate Myla! Ang ganda naman ng mansyon ng amo mo! Ang laki! Tapos ang laki! Kaya marami kaming kasambahay na naglilinis nito. Myla! Buti naman at dumating na kayo ng kapatid mo. Ma'am, siya po si Vico. Hello po. Magandang umaga po, ma'am. Ilang taong ka na? 12 years old po. Nag-aaral ka ba? Hindi po eh. Tumigil po ako sa pag-aaral nung grade 3 po ako. Ganun ba? Myla, doon siya matutulog sa male quarters. Makakasama niya si Nadino at ang hardinero nating si Julius. Nagpalagay na ako ng kama doon kaya pwede mo na siyang dalhin doon. Opo, ma'am. Basta, ipangako mo lang sa ate Myla mo na hindi ka magbibigay ng sakit ng ulo sa kanya, ha? Opo, ma'am. Mabait po itong kapatid ko. Kahit kailan hindi po siya nagbigay ng sakit ng ulo sa akin. Good. So, Vico, bukod sa pagtira mo dito, wala ka na rin aalalahanin sa pagkain. Katulad ng ate mo at iba pang mga helpers dito, sagot ko na ang pagkain nila. Feel at home, Vico. Wow. Salamat po, ma'am. Myla. Ma? Kayo po ba yan? Nananaginip po ba ako? Anak, may paparating na swerte sa inyo ni Vico.
Matatapos na ang mga paghihirap ninyo. Talaga po, Ma? Oo, anak. Kaya palagi kayong magpapakabait kay Iluminada. Dahil siya ang babago sa buhay ninyo. Ate Myla. Vico, kinulat mo naman ako. Halika, nandito si Si Mama? Wala naman ah. Oo nga, wala na siya. Pero maniwala ka sa akin, kausap ko siya kanina. Puyat ka na, ate. Tulog po na lang yan. Sige na nga, matutulog na ako. May trabaho pa ako bukas. So ano ang pag-uusapan natin, Doña Iluminada? Attorney Ray, bilang legal counsel ko, gusto kong ipaalam sa iyo na nagbabalak akong mag-ampon. Hindi lang para may tagapagmana ako, kundi para maranasan ko namang maging isang ina bago man lang ako mamatay. No problem. Ako na ang bahala sa mga legal documents for adoption. Sino ba ang ampunin mo? Here, check this. O ano meron sa envelope na to? Nag-hire ako ng private investigator para alamin ang nakaraan ni Myla at Vico. Malinis ang background na magkapatid. Anyway, halos mag-iisang taon na simula nung nakilala ko ang pagkatao ni Myla at Vico. Ilang beses kong nasubukan ang katapatan nila at masasabi kong mapagkakatiwalaan silang totoo. Oh really? That's good. Mabait na bata sina Myla at Vico at malaki ang posibilidad na umasenso sila balang araw because they are hardworking. And not only that, they are also leaders at magaling silang pareho sa critical thinking at decision making. May pagkukusa din sila. Yes, pwede sila sa corporate world kung sila ang gagawin kong tagapagmana. Kaya nasasayangan ako kung mananatili lang silang bilang mga helpers. Besides, parang anak na ang turing ko sa dalawa. So, what are your plans now? Aampunin ko sina Myla at Vico para maging anak ko at tagapagmana ng aking mga negosyo at ari-arian. Talaga po? Balak niyo po kaming ampunin ng kapatid ko? Matagal ko nang pinag-isipan to, Myla, Vico. Nangihinayang ako kung mananatili kayo sa ganyang buhay. Besides, parang anak na talaga ang turing ko sa inyo at nakita ko ang kabutihan sa inyong dalawa. Ma'am Iluminada, sa totoo lang, nagpapasalamat po kami dahil pinagkatiwalaan niyo kami ni Ate Myla. Binago niyo po ang buhay namin. Naranasan po namin ni Vico na mahalin, purihin, at hangaan ng mga tao na hindi namin naranasan noon. Malaki po ang utang na loob namin sa inyo, ma'am. At ikararangal po namin na maging ina kayo. Marami din kayong binago sa akin, Myla, Vico. Simula nung dumating kayo, naging masaya ako. Kaya sobra-sobrang magiging kasiyahan ko kung tatanggapin niyo ako bilang legal niyong ina. Myla, Vico? Oo po, tinatanggap ko po. Ako rin po, Ma'am Iluminada. Tinatanggap ko rin po. Simula sa araw na to, Mama na itawag niyo kay Doña Iluminada. Mga anak. Ako nang bahala sa lahat ng documents para maging legal ang adoption. Simula ngayon, hindi na kayo mga batang ulila. Dahil kayo na ang magiging tagapagmana ko. Exactly 1 year and 2 months na lumipas simula nung simulan mo ang pagproseso sa adoption papers ni Myla at Vico. More than 5 months nang pinaturuan ko sina Myla at Vico ng proper etiquette at proper speaking at napapansin ko namang natututong magkapatid. Unti-unti na silang nagiging rightful heirs. Well, anyway, may good news ako sa'yo. Process ng adoption papers. Kasama na rin ang change of surname nila. Anak mo na talaga sina Myla at Vico. Tuloy. Good morning po, Mama! Attorney Ray! Good morning din po. Tamang-tamang dating ninyo, Myla, Vico. Come here and have a seat. May magandang pamasko sa inyo ang inyong Mami Iluminada, Myla Vico. Pareho na kayong legally adopted son and daughter of billionaire businesswoman, Iluminada Tanduaco. Really, Ma?
That's good news! Wow, mabuti naman po kung gano'n. Ngayon po, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong Mama. Payakap nga sa mga anak ko. Mama, thank you po. Congratulations sa inyo, Myla at Vico. Maraming salamat po, Attorney Ray. Hindi magiging posible ang lahat kung wala kayo. Ay, naku, wala yun. I'm so happy for both of you. Ma, ito na po ang pinakamagandang pamasko na natanggap namin sa buong buhay namin. Ako rin po. Ito po ang pinaka-best Christmas gift ever. Anyway, napapansin namin na may class na kayo pag nagsasalita. And you both already know how to speak in English properly. Magaling po kasing magturo ang mga tutors namin. Marami po kaming natututunan sa kanya. At saka pareho niyo po kaming pinag-aaral ni Vico sa international school. So yeah, natututo na po kaming magsalita ng English. Basta mag-aral lang kayo na mag-aral. Huwag na huwag kayong magpapabaya. Kaunting taon lang naman ang titiisin ninyo ni Vico. At kapag nakatapos na kayong dalawa ni Vico, kayo na mamamahala sa mga kumpanya ng inyong ina. Basta ma, promise, pagsisikapan namin ni Vico na makatapos ng pag-aaral, hindi po namin kayo bibiguin. After 6 long years, finally, Myla, graduate ka na ng college. Congratulations, Myla. You deserve it. Well, hindi ko po makakamit ang tagumpay na to kung hindi dahil sa inyong dalawa. Mama, Attorney Ray, nagpapasalamat din ako sa mga tumulong at nag-tutor sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Buti ka pa, Ate Myla. Nakatapos ka na ng college. Don't worry, makakatapos ka rin. Remember, graduating senior high school student ka na sa darating na school year. Kaunting taon na lang ang paghihirapan mo. Eh, ngayon graduate ka na, Ate Myla. Ano na ang plano mo? Ia-assign ko siya na hawakan ng AT Cannery and Manufacturing Incorporated. Yan yung company ko na namamahala sa canning ng seafoods like sardines, tuna, squid, etc. I'll train her as my successor. Dahil kung ako ang tatanungin, matagal ko nang gustong mag-retire. Maraming salamat po sa suporta, Ma. I promise, hindi ko po kayo bibiguin. I'll make you proud. Ito ang Sardines Department. Dito pinaprocess yung mga sardinas na binabenta natin sa merkado. Rotational lang gawain ng mga empleyado dito kada araw. Kunwari, ngayong araw ikaw ang naka-assign sa paglilinis ng sardinas, bukas ikaw naman sa canning. Medyo mahirap ang trabaho dito pero tingin ko makakaya mo naman. Kakayanin ko po, ma'am. Kailangan ko po magtrabaho ng mabuti para sa amin ng mga magulang ko. Ang papa ko po kasi ilang taon na pong may sakit. Saka araw-araw po kaming bumibili ng gamot niya para lamang humaba ang buhay niya. Naiintindihan kita. Kaya nga ikaw ang nirekomenda ko sa HR para i-hire eh. O basta Morty ha, tandaan mo, bawal magkamali dito since pagkain ang pinoproduce at pinaprocess natin. Naiintindihan ko po, ma'am. Oh, dumating na pala ang boss natin. Sino po ang boss natin? Ay, hindi mo pa ba alam ang pangalan ng boss natin? Siya si Myla Lintanwaco. Siya ang acting CEO ng AT Cannery and Manufacturing Incorporated. Ano po? Halika Morty, ipapakilala kita sa boss natin. Ha? Ano po eh? Halika na. Good morning, Ma'am Myla. How are you, Claudine? Anyway, birthday ni Vico bukas. Invite kita sa gaganaping party dun sa Casino La Mer Ballroom. Hindi pwedeng wala ka kasi ikaw ang nare-recommenda ko kay Mama na susunod na maging manager. Talaga po? Naku, nakakagulat naman. Pero thank you in advance, Ma'am Myla. Hold on. Sino yung lalaking nagtatago sa likod mo? Ma'am Myla, si Morty po pala bago nating empleyado. Oh, Morty? Good morning po, Ma'am Myla. Sumunod ka sa akin sa office. Yes, ma'am. Ma, may bisita po tayo. Tita Adjang, nag-chat sa akin si Morty. Sabi niya ikaw raw ang may-ari ng sardines factory na pinagtatrabahuhan niya. Opo, ako nga po ang namamahala nun. Ay, siya nga po pala. Nabalitaan kong patay na si Tito Deo. Oo, magtatatlong taon na rin. Alam mo ba, simula nung sinabi mo sa amin na aalis na kayo ni Vico sa bahay namin, sunod-sunod ng mga kamalasang dumating sa amin. Si Adela, madalas magmulto sa amin. Nandirito ka ba para gumante? Tita, kilala niyo po ako. Hindi ako ganong klase ng tao na mapaghigante.
Pero ang laki ng kasalanan ko sa iyo. Sa inyo ni Adela. Matagal ko na po kayong pinatawad. At saka bakit pa po ako maghihiganti sa inyo Magkakadugo naman po tayo. Yung mga nangyari sa amin noon, wala na po yun sa akin. Talaga, Myla? Tita, ano man ang naging kasalanan ni Mama sa inyo, sana makuha niyo pa rin siyang patawarin. Sa totoo lang matagal ko ding pinag-isipan yon. Sabi ko, napakasalbahe ko namang kapatid kung hindi ko siya makukuhang patawarin. At saka may kasalanan din naman ako sa kanya. Kaya nagdesisyon na akong patawarin siya at pakawalan na ang mapait naming nakaraan. Salamat po, Tita. Sigurado po akong matatahimik na si Mama ngayon. Alam mo, masaya na rin ako na nakita ko kayong asenso ni Vico sa buhay. Hindi man ako naging mabuting tiyahin sa inyo, pero pinapangako ko na sa nalalabing buhay ko, magiging mabuti na akong tiyahin sa inyo. Magsimula po ulit tayo, Tita Adjang. Ay, salamat, Myla. Maraming salamat. Napakabuti mong pamangkin. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.